Hello everyone, welcome to Building Better Bonds and Healthier Relationship Matter. So today we're talking about real life situation. I'm here with Joshua and Lenore to discuss what is healthy relationship and why it is important. So let's go. Good day everyone, I'm Joshua Siguro. I'm here to talk about healthy relationship. To begin, what is healthy relationship? A healthy relationship is where people treat each other with kindness, respect, and trust. It can be built with family, classmates, and friends. Are the characteristics of healthy relationship? For me, it's trust, respect, honest communication, empathy, and healthy boundaries and support and understanding. Okay. So, bakit ito mahalaga? Mahalaga ito dahil napapangalaga nito ang pagmamahal. Hindi kayo agad mag-iwala, etc. Hindi ka mag-aaway at magsusuportahan kayo. Okay. So, I am Mr. Isabella. I'm here to talk about healthy relationship and mental health. Healthy relationship reduce stress and anxiety when people now they have someone to support them. They feel more confident and emotionally strong. ano ang mga positive epekto ng supportive relationship? Nagkaroon tayo ng mas mataas na tiwala sa sarili, mas magiging masaya, hindi gaano nakakaramdam ng pag-iisa, at mas nagiging matatag sa pagharap sa mga problema. Paano naman ang unhealthy relationship? Ang unhealthy relationship ay maaaring magdulot ng matinding stress, anxiety, mababang self-esteem, at kalungkutan. Maaari rin itong nakakapekto sa pag-aaral at sa pag-araw-araw ng pamumuhay. Ano ang maaaring gawin ng mga estudyante upang manatili ang emotional well-being? Mahalagang pag-usap sa pamilya o kaibigan, alagaan ang sarili, magkaroon ng sapat na pahinga, umiwas sa toxic na relasyon at humingi ng tulong kapag nangailangan. Pag-uusapan natin tungkol sa mga isang sitwasyon. So, narito si Isaac B. Bicawan para itayan or magbigay ng mga sitwasyon. Narito si Isaac B. Bicawan. Ako nga pala sa Isaac Bicawan, narito ako para talakayin ng mga sitwasyon. Ito ang mga sitwasyon. May dalawang magkaklase na gumagawa ng good friend. Pakiramdam ng isa ay siya lang ang gumagawa ng lahat ng gawain. Samantalang isa naman ay maraming problema sa bahay kaya hindi ako masabihin. Dahil hindi sila nag-iusap na maayos na uli ito sa pagtatalo. Kanyang nabanggit na sitwasyon ay isang sitwasyon na may alitan. So, narinig nyo na dapat makinig sa isa at patawarin ang isa't isa. Ng alitan. Nagkaroon ng kakulangan sa komunikasyon at hindi nila naipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Dahil dito nagkaroon ng maling akala. Ano nila maayos? Dapat silang mag-usap ng mahinahon, makinig sa isa't isa, paliwanag ang kanilang panig, at Mahalaga ang active listening. Kapag marunong tayong makinig, mas naiintindihan natin ang damdamin at opinion ng iba. Mas madali rin makahanap ng solusyon kapag parehong nakikinig ang bawat isa. Kaya pag-uusapan natin ang win-win solution. Ito ay solusyon kung saan parehong may napapakinabangan ang dalawang panig. Walang natatalo dahil pareho silang nagkakasundo at nagtutulungan. Bakit mahalaga ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay nagbibigay ng pagkakataon upang isama ang pagkakamali at ibalik ang magandang samahan. Hindi man madaling gawin at tutulong ito upang maging mas matatag ang relasyon. Narito ang ilang simple tips para mapanatili ang healthy relationship. Maging tapat sa iyong nararamdaman, makinig bago magsalita, igalang ang damdamin at opinion ng iba. Matuportahan ang pamilya at mga kaibigan sa oras ng pangangailangan. Ang bansog na relasyon ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay bunga ng tiwala, respeto, katapatan, mabuting komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa.
Tutunan kayo mahalagang aral na maaari niyong magamit sa inyong pamilya, mga kaibigan at kaakalan. Maraming salamat sa pakikinig.